So good morning everyone, welcome back sa ating page. And dahil simula na naman ng review season ng Civil Service Exam, nagbabalik po ako para magbigay sa inyo ng mga tips and tutorials kung paano mas mapabilis ang pag-solve ng mga math problems. So for today, ang discussion natin will be motion problem, isa sa mga paborito kong type ng problem. In particular, catch up and overtake. So, itatry nating capture lahat or makover lahat ng mga types ng motion problems na karaniwang lumalabas sa Civil Service Exam. So, we have here a problem. Meron tayong dalawang car A and car B. So, from the start, naunang umalis si car A. So, it is traveling at 40 kilometers per hour. Then, after 1 hour, si car B naman ang sumunod. Ang kanyang rate of speed o yung kanyang bilis is 60 kilometers per hour. Ang tanong ni problem, gaano daw katagal bago maabutan ni car B si car A? Bago natin sagutan ang ating problem, ano ba muna ang nature ng catch up or overtake problems? So sa catch up and overtake problems, meron tayong dalawang object. So we have, for example, A and B. So, at a certain point, aalis ang ating unang object, example, si car A. Then, after a certain point, susunod si car B. Hanggang sa marating nila yung catch up or overtake point. Ito yung point kung saan maaabutan na ni object B si object A. So, ano ba yung mga dapat nating tandaan sa mga ganitong type ng problem? Una, ang ikalawang object natin, in this case, object B, mas mabilis siyang gumalaw kaysa kay object A. Siyempre, para maabutan niya si object A, kailangan mas mabilis siya kay object A. Pangalawa, mas matagal or mas maraming oras ang kailangang gugulin ni object A para marating ang overtake point natin. For example, dito sa visual natin, ang bawat araw represent 1 hour. So kung mapapansin nyo, si object A nagkaroon siya ng 4 na araw. Ibig sabihin, 4 na oras. While object B, 3 araw lang. Ibig sabihin, 3 oras lang. And yung pinaka-importante, at catch up and overtake point, pareho dapat ang distance nila. So, ito yung pinaka-importanteng reminder natin, no? Dapat pareho ang distance nila. Kasi paano mo masasabing naabutan mo siya kung hindi mo na-cover yung same distance no unang object. So, sa pag-solve ng motion problem, catch up and overtake, meron tayong 4 na method: algebra method, table method, trial and error, and relative speed method. So balikan na natin yung ating problem. Car A travels at 40 kilometers per hour. After 1 hour, sumunod si car B at 60 kilometers per hour. So ang tanong, gaano katagal bago maabutan ni object B or ni car B si car A? So, simulan natin sa algebra method. So, sa algebra method, sabi nga natin, ang pinaka-importanting reminder, distance ni object A or distance ni car A must be equal to the distance ni car B. So, ito yung importante. So, kung i-represent natin siya in an equation, D sub A is equal to D sub B. Now, reminder that the distance is equal to the rate and the time. So, kung gagawin natin siyang equation, D is equal to R times T. So, kung isa-substitute natin yung R times T sa value ng D sa ating unang equation, our equation will become R times T sub A is equal to R times T sub B. Now, i-plot natin sa table ang ating
mga given information. Una, ang kanilang rate of speed. Si car A is 40 kilometers per hour while car B is 60 kilometers per hour. So, para naman sa time, dito na tayo gagamit ng mga variable natin. So, anong variable natin kadalasan ginagamit? Pwedeng X, pwedeng Y, or kung anong gusto nyo letter na gamitin as variable. Pwedeng T. Okay lang din yun. So, ang tanong ngayon, saan ko ilalagay yung aking variable? Kay A ba? Or kay B? So, ang tip natin, use the variable X or kung ano man gusto nyo letter to denote the time of the object or subject who follows. Kung sinong sumunod, kung sinong humabol, siya yung gamitin yung X. How about naman sa time ni car A? Para kay car A, kunin mo yung time nung humabol, which is X, dagdagan mo ng 1 hour kasi nga 1 hour later bago sumunod yung car B. So, ibig sabihin yung time ni B, which is X, plus yung time gap nila or yung time difference nila. In this case, sa ating problem, yung 1 hour. So, plus 1. For now, gagawa na tayo ng ating equation using the information na alam na natin. So, for A, R times T. For B, R times T. Ano yung R ni A? 40. Ano yung kanyang time? X plus 1. Para naman kay B, yung kanyang R is 60. At yung kanyang time ay X. So, equal yan. Kasi nga, R times T sub A is equal to R times T sub B. So, i-write natin yung ating equation. 40 times X plus 1 is equal to 60 times X. So, i-distribute natin yung 40. I-multiply natin siya by X plus 1. So, 40 times X is equal to 40X. And 40 times 1 is equal to 40. Para naman sa ating right side, 60 times X is equals to 60X. So, dahil hindi na natin pwedeng i-simplify si 40X plus 4 at saka si 60X since nag-iisa lang naman siya. So, ita-transpose na natin yung 40X from the left side papunta sa ating right side. So, dahil positive yung sign ni 40X, once na itinranspose na natin siya, magiging minus or negative 40X na siya. While yung 40 remains at the left side. Then, simplify natin. 60X minus 40X is equals to 20X. So, para makuha yung value ng X, aalisin natin si 20 sa tabi niya. So, dahil nakadikit siya, ibig sabihin multiplication ang kanya operation. So, once na nag-transpose na tayo ng multiplication from right side papunta sa left side, magiging division naman siya. Yung opposite operation niya. So, matitira sa ating right side will be X. And 40 divided by 20 is equal to 2. Now, to check kung tama ba ang ating sagot, i-substitute natin ang value ng 2 mula kay X. So, yung X natin sa ating table, sa kaliwa, papalitan natin siya ng 2. How about naman yung kay A? Since X plus 1 yan, magiging 2 plus 1. So, 2 plus 1, 3. So, ngayon, alam na natin yung rate at saka yung time. So, imumultiply natin siya para makuha yung distance. So, ano yung sabi ni problem? Distance ni A must be equal to distance ni B. So, 40 times 3, 120. And 60 times 2, also 120. So, equal na siya. Since equal na siya, tama ang ating sagot. Para naman sa table method. Again, dun pa rin tayo sa distance A is equal to distance ni B. So, anong gagawin natin? I-plot muna natin yung ating mga object at syempre ang kanilang rate of speed. Now, sa table method, mag-a-assume tayo na yung unang sasakyan ay aalis ngayong oras na to. So, ngayong oras na to, aalis si car A. So, after 1 hour, ang kanyang magiging
distance or yung distance na na-cover niya will be equal to 40 km. Bakit? Kasi nga, kada isang oras, 40 km ang kanyang tinatakbo based sa kanyang rate of speed. So, from this point in time, after 1 hour, 40 kilometers ang kanya matatakbo. How about naman si car B? 0 pa. So, bakit 0 pa? Dahil, ngayon, after 1 hour, siya pa lang siya aalis. Hindi pa siya nakakatakbo. Wala pa siyang nako-cover na distance. So, from this point in time, after 1 hour, wala pang nako-cover na distance si car B. So, sa 2 hours naman. So, after 2 hours, si car A would have covered a distance of 80 kilometers na. Bakit? Di magdadagdag ka ng plus 40. Again, kasi nga, 40 kilometers kada isang oras ang kanyang natatakbo. How about si car B? So, dahil naka-isang oras na siya, from this point, after additional 1 hour, para sa kanya, makaka 60 kilometers per hour na siya. Or, makaka 60 kilometers na siya. So, ang sabi ni problem, dapat daw yung distance ni A is equal to distance ni B. So, yung 80 at 60, hindi siya equal or hindi siya pareho. So, hindi pa yan yung tamang catch-up point natin. Hindi pa pareho yung distance nila eh. How about, dagdagan natin ng tig isang oras pa. Si car A would have covered 120 kilometers. Si car B would have covered also 120 kilometers. So, pareho na ba yung distance niya? Yes. Since pareho na yung distance nila, ito na yung catch-up point natin. At on the point of view ni car A, it is 3 hours. But on the point of car B, it's only 2 hours. Diba? So, dahil ang hinahanap natin is point of view ni car B. Bakit? How long will it take for car B? Gaano daw katagal para kay car B para maabutan si car A? So, ang answer natin is 2 hours. Point of view ni car B yung tinitingnan natin dito. Next, for the trial and error method naman, there's a distance ni A is equal to distance ni B. So, distance, again, is equal to the rate multiplied by the time. So, anong gagawin natin? Una is ulit-uli natin yung ating dalawang object, A and B. Pangalawa, kunin natin yung rate of speed na given do sa problem. So, for A, it's 40. For B, it's 60. Now, for the time, kukunin natin yung nasa choices. Sa option A, ang time daw is 1 hour. Pero saan natin ilalagay yung 1 hour na yun? Kay A ba or kay B? So, ilalagay natin yung answer na yon or yung option na yon para sa time ni car B. Kasi ang hinahanap natin lagi, sabi nga natin kanina, ang hinahanap natin dito is point of view ni car B. So, ibig sabihin, yung nasa choices ay yung mga time ni car B. Paano naman yung kay car A? Yung kay car A is yung time ni car B plus yung time gap nila or yung time difference nila na 1 hour. Kasi nga, 1 hour later bago nakaalis si car B. So, yung 1 hour ni car B plus additional 1 hour, so magiging 2 hours na si car A. So, anong gagawin natin sunod? I-multiply natin yung rate and time para makuha yung distance. So, 40 times 2 is 80 and 60 times 1 is 60. So, yung unang rule natin, distance ni A is equal to distance ni B para masabing na catch up or naabutan na. So, yung 80, hindi siya equal kay 60. Ibig sabihin, mali ang option A.
So, punta naman tayo kay option B. Again, yung time na nandito or yung answer na nandito ay para kay car B. Para makuha yung kay car A, magpa plus 1 tayo. So, magiging 2 plus 1 is equal to 3. Next, kunin yung distance. I-multiply natin yung rate of speed by the time. So, 40 times 3, 120. And 60 times 2, also 120. Dahil pareho na siya, ang tamang sagot natin is option B. Now, para sa relative speed method, simple lang naman to. Actually, ito yung pinakamadaling solution dito sa catch up and overtake type na motion problem. So, ano lang tatandaan natin? That ang time ni B is equal to the distance ni A, distance na na-cover ni A bago umalis si car B. So, yung distance na na-cover niya bago umalis si car B divided by the difference of the rate of speed. So, ang question dito, paano natin kukunin yung distance na na-cover ni car A bago umalis si car B? Di yung rate of speed ni car A, which is 40 kilometers per hour, multiply by that time gap or yung time difference bago umalis si car B. Para naman sa difference ng kanilang rate of speed, di yung rate of speed ni car B na given, which is 60 kilometers per hour, minus yung rate of speed ni car A, which is 40 kilometers per hour. So, ang tinatanong natin dito is yung time ni car B para maabutan. So, hindi natin alam yan. Next, ano yung rate of speed ni car A? 40 kilometers per hour. How about yung kanilang time difference? Di yung 1 hour bago umalis si car B. So, yung time difference, kung 2 hours yan, dito yung gagamitin natin. But in this problem, 1 hour lang. Para naman sa rate of speed ni car B, 60 kilometers per hour. Now, isa-substitute lang natin yung mga values na yan doon sa ating equation na R sub A times T sub D divided by R sub B minus R sub A. So, 40 times 1 divided by 60 minus 40. So, 40 times 1 is equal to 40 and 60 minus 40 is equal to 20. Next, divide na lang natin. 40 divided by 20 is equal to 2. So, ang time ni car B is 2 hours. So, yan ang paggamit ng relative speed method. So, balikan natin yung ating problem. Ano ang ating sagot? Letter B, 2 hours kasi nag-a-agree lahat ng solution natin regardless kung anong solution na ginamit natin, pare-pareho ang nakuha nating sagot na 2 hours. So, bago natin tapusin ang video natin ngayon, iiwanan ko kayo ng isang problem, tapos sasagutin natin siya sa ating susunod na video. Kaya kung hindi ka pa nakapollow, follow mo na ang ating mga social media. So, thank you sa inyong panonood and see you sa ating next video.